si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapauwi sa death row inmate na si Mary Jane Veloso sa Pilipinas, pinag-iisipan pa ng Indonesia. Higit 2 milyong katao apektado ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Sara Duterte binatikos sa pag-iwas sa pagsisiyasat ng confidential funds ng Kamara. Apollo Kibuloy nakabalik na sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. NCRPO kumpiyansang mapapalakas ang pagpuksa sa insidente ng cybercrime. At Philippine speed skater Peter Grosclose nasungkit ang historic bronze medal sa Junior World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, tinitimbang pa ng gobyerno ng Indonesia ang kahilingan na mailipat ng kulungan sa Pilipinas ang Pilipinang bilanggo na nahatula ng parusang kamatayan sa Indonesia taong 2010. Higit 14 na taon nang ikinakampanya ng Pilipinas na maiuwi ang Pinay sa kabila ng kinahaharap nitong kaso matapos maaresto, higit 1 dekada na ang nakalilipas matapos matagpuan ng 2.6 kilo ng heroin sa kanyang maleta. Binigyan siya ng last-minute reprieve o pansamantalang pagpapatawad sa kanyang sentensya noong 2015 matapos sumuko ang kanyang mga recruiter na pinangakuan umano siya ng trabaho abroad. Sakaling mapagbigyan ang kahilingan na makauwi si Veloso, sinabi ng Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia na kailangang ipagpatuloy ni Veloso ang kanyang natitirang sentensya sa Pilipinas alinsunod sa kondisyon ng Korte ng Indonesia. Sa ibang balita, maglalabas naman ng 5 bilyong piso ang Department of Budget and Management o DBM para sa mga nasalanta ng mga bagyo. Ito ay inaprubahan ni DBM Secretary Amina Pangandaman na aniya hindi maipagkakaila ang matinding pinsala at epekto ng mga nagdaang bagyo sa ilang mga Pilipino. Mapupunta ang naturang pondo sa programa ng DSWD na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Binigyang diin naman ng kalihim ng Department of Health o DOH na si Teodoro Herbosa ang patuloy na pag-agapay sa mga pangangailangang pangkalusugan ng mga nasalanta ng bagyo, papunta man sila sa healthcare facility o evacuation centers. Sa kamay nilaan, una nang naihanda ang mga gamot, tubig, pagkain at generator sets sa mga ospital ng DOH para masigurong hindi maaantala ang serbisyong medikal ng mga pasyente kaugnay ng pagtama ng Super Typhoon Pepito sa NCR. Dagdag pa ng DOH, magkakaroon din ng disease surveillance sa mga evacuation centers upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit ng mga residenteng apektado ng bagyo sa iba't ibang bahagi ng NCR. Sa hagupit na dala ng nagdaang 2 bagyo at kasalukuyang bagyong Pepito ay lubhang naapektuhan nito ang 2 milyong individual mula sa iba't ibang rehiyon. Alamin ang datos kay Daniza Lopez. Sa tindi ng hagupit ni Bagyong Nika, Ophel at Pepito, nitong mga nakaraang araw ay umabot na sa milyon ang bilang ng mga taong apektado at libong kabahayan na napinsala. Base sa datos ng Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Operations Management, Information and Communication o DSWD DROMIC, 8 rehiyon sa Luzon at Visayas ang lubhang nasalanta. Ang mga rehiyon na ito ay ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas at Cordillera Administrative Region, kung saan mahigit 4,000 barangay ang apektado, higit 600,000 pamilya at higit 2 milyong katao.
Samantala, 504 na kabahayan naman ang tuluyang winasak ng mga bagyo, habang 9,119 na kabahayan naman ang bahagyang nasira. Umabot na sa mahigit 70 milyong piso ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD at nananatili sa higit 2 bilyong piso naman ang halaga ng natitirang relief resources. Patuloy namang sinusubaybayan ng kagawaran ang sitwasyon ng mga lugar na apektado para sa agarang relief operations. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, kumikilos ang bagyong Pepito pahilagang kanluran sa ibabaw ng West Philippine Sea habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang hihina na ang epekto ni Pepito habang nasa West Philippine Sea at sunod na tatahakin ng bansang Timog China sa Huwebes. Sa kabila nito, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3, 2 at 1 sa iba't ibang panig ng kapuluan ng Luzon. Susunod sa News Force. Ilang bahagi ng Luzon dama ang hagupit ng bagyong Pepito. DTI, ilang ahensya, organisasyon nagtulong-tulong para mapalakas ang industriya ng pagnenegosyo. Vice President Sara binatiko sa pag-iwas sa pagsisiyasat ng confidential funds ng Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ilang mga kongresista ng Kamara binatiko si Vice President Sara Duterte sa pagtanggi nitong dumalo sa pagdinig ng Confidential Funds Probe. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Binigyan din ng mga lider ng Kamara na sina Jay Kung Hoon at Paulo Ortega na ang pagsumite ng affidavit ni Vice President Sara Duterte ay hindi sapat upang malinawan ang issue ng 612.5 million confidential funds. Anila budol umano ang taktika ni BP Sara na iwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng hindi pagdalo sa pagdinig. Ayon kay Kung Hoon, kung walang itinatago, dapat harapin ng Vice Presidente ang mga tanong ng Kongreso at taong bayan. Sa nasabing pahayag, binatikos din ni Ortega ang patuloy na pag-iwas ni BP Sara. Dito pinayuhan din ng mga mababata si BP Sara na magpakita sa ika-20 ng Nobyembre na pagdinig upang maibalik ang tiwala ng publiko. Pagdidiin nila, mahalagang sagutin ni BP Sara ang mga alegasyon ukol sa maling paggamit ng pondo. Naninindigan ng Kamara na ang transparency at accountability ay mahalaga sa paglilingkod sa bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa higit 2 milyon na ang naapektuhan ng tatlong magkakasunod na bagyo na sina Nika, Ophel at panghuling nananalasa sa bansa na si Pepito. Ilan sa mga apektadong rehiyon ang rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Gitnang Luzon, Bicol at Cordillera Administrative Region. Sa banta ng sama ng panahon, pansamantalang binuksan ng mga obispo sa rehiyon ng Bicol ang kanilang mga simbahan upang matuluyan ng mga evacuees. Ilang klase naman ang suspendido, gayon din ang mga kuryente na naapektuhan ng naturang bagyo. Ilang pangunahing kalsada rin ang hindi madaanan dahil sa landslides at bumigay ng mga infrastruktura. Kaugnay pang balita, base sa huling datos na ibinahagi ng Philippine Ports Authority o PPA, umabot sa higit 1,000 pasahero ang stranded sa mga pantalan dulot ng bagyong Pepito. 248 ang naitalang stranded sa NCR North habang 1,444 naman sa pantalan ng Eastern Leyte o Samar. Sa kabuuan, 1,673 ang bilang ng mga pasaherong kasalukuyang stranded.
Sa huling ulat mula sa Department of Energy's Task Force on Energy Resiliency, tinitiyak nila na may sapat na supply ng gasolina sa mga lugar gaya ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region sa kabila ng magkasunod na pananalasa ng bagyong Marce, Nika at Ophel. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy o DOE na tiyaking sapat ang supply ng langis sa mga lugar na matatamaan ng bagyong Pepito. Bahagi pa ng Presidential News Desk, wala aniya silang natanggap na ulat ng pagkagambala sa supply ng langis na kanilang huling naitala ng alas 12 ng tanghali nitong Biyernes. Kinilala ng Philippine National Police o PNP ang sakripisyo at dedikasyon ng kapulisan pagdating sa kalamidad, lalo na ngayong sunod-sunod na bagyo. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Pinuri ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang dedikasyon ng mga pulis sa kanilang tungkulin at pagsasakripisyo ng kanilang buhay para tumugon sa pangangailangan ng publiko. Sa estado ngayon ng PNP ay nakaalerto pa rin ang ahensya dulot ng matinding bagyo na dala ni Pepito sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya't pagtitiyak ni Marbil, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office para siguruhin ang seguridad ng bawat residente sa mga lugar na lubhang apektado. Kamakailan lang ay isinagawa ng mga kawani ng Quirino Police Provincial Office ang road cleaning operations sa probinsya ng Quirino upang madaanan ng mga motorista. Samantala ang ibang kapulisan naman sa ibang lugar ay patuloy na umaalalay sa mga inililikas sa mga evacuation center. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Balik Camp Crame na sa Quezon City si Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na dalhin sa ospital dahil sa paninikip ng dibdib. Ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Nakadetine ng muli sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, Sabado ng hapon nang makabalik si Kibuloy sa kanyang detention facility. Matatanda ang dinala si Kibuloy sa Philippine Heart Center matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib at pagkakaroon ng irregular na heartbeat. Isinailalim din si Kibuloy sa check-up. November 8 nang dalhin sa ospital na pinayagan ng korte na siya namang binaktikos ng isang kongresista. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, pagpapakita ito ng selective justice at special treatment kay Kibuloy. Pagigit niya, hindi naman makatarungan na agad na garantihan ng korte ng medical furlough si Kibuloy sa kabila ng mabibigat na kasong kinaharap niya. Si Kibuloy ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, matagumpay na nagtapos ang isinagawang Grand Trade Expo ng DTI sa Makati kung saan ibinida ang mga produktong gawa ng mga MSME ng ika-12 rehiyon. Narito ang ulat ni Princess Castro. Ibinida sa 3 araw na trade fair ang mga produktong gawa at ibinebenta ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs ng Region 12 sa Activity Center ng isang mall sa Makati. Ang fair ay pinamagatang Treasures of Region 12 Trade Expo na umarangkada nitong ika-15 hanggang ika-17 ng Nobyembre. Layo ng naturang kaganapan na may angat at mapalawak ang lokal na mga produkto ng mga manggagawa, kabilang na ang lokal na ekonomiya at industriya. Bukod sa mga produkto ay nagkaroon din ng mga pagtatanghal mula sa mga grupo ng mananayaw ng rehiyon upang ipakita ang yaman ng kultura ng Sorsogon. Bukod sa DTI, ilan din sa mga ahensya ng gobyerno at provincial government ng rehiyon ang sumuporta sa trade fair kung saan ibinida ng mga ito ang mga oportunidad sa turismo at investments. Ayon kay Flora Politud Gabonales, Regional Director ng DTI
BI Region 12, isa sa mga pinagtutuunan ngayon ng pansin ng kagawaran ay ang market development at promotion ng mga coconut product. Pinagtutuunan din anya ng pansin ng pamahalaan ang malikhaing industriya at mga modular session para malinang ang kaalaman ng mga negosyante sa proseso ng paggawa at pagnenegosyo. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12063 o Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act upang matugunan ang kakulangan sa kasanayan ng manggagawang Pilipino at itugma ito sa pangangailangan ng industriya. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EBET Framework Act noong ika-7 ng Nobyembre sa Malacanang upang palakasin ang pagsasanay ng mga manggagawa sa bansa. Ang nasabing batas ay naglalayong itugma ang mga kasanayan ng mga Pilipino sa pangangailangan ng industriya sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng gobyerno at pribadong sektor. Base sa panuntunan, ang TESDA ang naatasang manguna sa pagpapatupad nito, kasama ang mga insentibo para sa mga kalahok na negosyo. Binibigyan din nito ng pagkakataon ng mga manggagawa na mag-upskill, makakuha ng bagong kasanayan o matuto ng magnegosyo. Kabilang sa mga programa ang General EBET para sa mababang antas ng kasanayan, apprenticeship para sa mas mataas na antas, at upskilling para sa mga empleyado. Dito maaari ring magbigay ng scholarship ang TESDA sa mga trainees sa ilalim ng Tulong Trabaho Fund, kung saan maglalabas ng mga patakaran at regulasyon ang TESDA sa loob ng 70 araw mula sa bisa ng batas. Samantala, binibigyan din ng Pangulo na ang batas ay magpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawa para sa kalidad na trabaho at global competitiveness. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. BI inaresto ang 37 Chinese national sa Cotabato, bunsod ng illegal construction site. NCRPO kumpiyansang mapapalakas ang pagpuksa sa insidente ng cybercrime. Chelsea Manalo naiuwi ang kauna-unahang Miss Universe Asia title. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kumpiyansang mas mapapalakas pa ang puwersa ng kapulisan sa NCRPO pagdating sa pagpuksa sa mga cybercrime. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Mas pinaigting na kampanya laban sa pagpuksa sa kaso ng cybercrime. Ito ang tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO matapos na magtalagan ng mga kapulisan mula sa iba't ibang distrito na lumahok sa Introduction to Cybercrime Investigation Course o ICIC. Sa kabuuan, 50 personal ang nakiisa sa naturang pagsasanay mula sa Regional Headquarters, Police Districts at Regional Mobile Force Battalion. Ayon kay Police Brigadier General Rolly Octavio, layo nito na mapuksa ang cybercrime, pati na rin matukoy ang mga nasa likod nito. Naayon umano ito sa kasalukuyan dahil ito na ang nagiging instrumento ng mga sindikato para mang-scam o gumawa ng iba pang mga krimen. Dahil sa naging pagsasanay, mas maraming puwersa na umano ng kapulisan ang hawak sa mga kaso ng cybercrime. Pagigit pa niya, hindi lamang pagpapatupad ng batas ang mandato ng pulis, kundi pati na rin ang pagsiguro ng seguridad ng publiko kahit sa digital space o landscape. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng MMDA nitong kamakailan na handa ito sa pagresponde sa mga biktima ng bagyo. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro.
sapat na mga kagamitan, pasilidad at rescue team. Yan ang ilan sa mga tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mas mabilis at maayos na pagresponde sa oras ng kalamidad sa Metro Manila. Dito ay nakamapa ang mga emergency vehicle at equipment, search and rescue teams, ospital at evacuation centers sa bawat lokal na pamahalaan sa National Capital Region o NCR. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Don Artes, sa pamamagitan nito ay mapapadali ang pagtukoy kung saan ang pinakamalapit na rescue sa panahong may report na nangangailangan ng tulong o pagresponde. Malaking tulong din anya ang teknolohiyang ito para makaasiste ang ibang LGU sa ibang lugar sa NCR na magkukulang ng resources. Bukod dito ay siniguro rin ng Flood Control and Sewerage Management Office na operational lahat ng 71 pumping stations sa Kalakhang, Maynila. Sa pakikipag-ugnay naman ng Office of Civil Defense sa MMDA at Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, patuloy ang tatlong panig sa pagsubaybay sa Emergency Operations Center sa sitwasyon ng mga kalsada at posibleng pagbaha sa Metro Manila. Kasabay nito ay nakahanda ang pag-deploy ng ahensya ng units ng solar-powered water filtration system, rubber boats, aluminum boats, chainsaws, ambulansya, military trucks, mini-dump trucks, iba't ibang power tools at transport vehicles sakaling kailanganin ng mga residente. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Inaresto naman ng Bureau of Immigration ang 37 Chinese nationals sa isang construction site sa Cotabato City noong ika-13 ng Nobyembre dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng kanilang visa. Karamihan sa kanila ay may 9 working visa, ngunit ipinasa ng ibang kumpanya habang ang iba ay walang dokumento o may hawak lamang na tourist visa. Ayon sa BI, nahaharap ang mga dayuhan sa deportation charges at mananatili sa kustodiya ng BI habang hinihintay ang kanilang deportasyon. Balitang sports, na iuwi ng Filipino-American speed skater Peter Grosclose ang kauna-unahang tansong medalya ng Pilipinas para sa International Skating Union Junior World Cup 2 na ginanap sa Bormio, Italy. 47 kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakatunggali ng Winter Youth Olympian sa kategoryang short track speed skating 500 meters. Mula sa ika-6 na pwesto noong nakaraang taon sa Netherlands Meets, nakuhang mag-podium finish ngayong season ng 17 gulang na California-born skater sa kanyang historic campaign. Samantala, historic news rin ang hatid ng isa pang speed skater ng Pilipinas na si Hans Buenyo matapos maging kwalipikado sa ISU Junior World Short Track Speed Skating Championships 2025 na gaganapin sa Calgary, Canada. Ito ang unang pagkakataon na maibabandera ng isang homegrown speed skater ang watawat ng Pilipinas sa torneo. Ginanap nitong linggo ang ika-73 pagdiriwang ng Miss Universe sa bansang Mexico. Sa gabi ng patimpalak, matagumpay na nakapasok ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo sa top 30. Ngunit nabigo itong masungkit ang korona matapos hindi pinalad na mapasali sa top 12. Kalauna, nagbunyi ang mga taga-suporta ng pambato ng Pilipinas matapos mapili ang kandidata sa isa sa 4 na nabigyan ng titulo bilang Continental Queens. Si Chelsea Manalo ang kauna-unahang nakakuha ng titulong Miss Universe Asia. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Pagpapauwi sa death row inmate na si Mary Jane Veloso sa Pilipinas, pinag-iisipan pa ng Indonesia.
Higit 2 milyong katao apektado ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Sara Duterte binatikos sa pag-iwas sa pagsisiyasat ng confidential funds ng Kamara. Apollo Kibuloy nakabalik na sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. NCRPO kumpiyansang mapapalakas ang pagpuksa sa insidente ng cybercrime. At Philippine speed skater Peter Grosclose nasungkit ang historic bronze medal sa Junior World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.